Amen. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga po ito, February 11. Di ba ba? So, second week na po tayo. Welcome po ang bawat isa po sa atin. At Valentine's. Araw ng Valentine's. 3 days. 3 days na lang. Valentine's na. So tayo po meron pong Bible po. Basahin po natin ang 1 John 4:10. 1 John 4:10. Sabi po dito sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy po na tiyataas ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil malaya po kami na nakapag-aaral ng mga salita. At nais naming makilala ka, Panginoon, ng lubusan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Tuloy kaming makinig, unawain ang lahat ng aming papakinggan. Ikaw ay aming pinaanya sa aming kalagitnaan. Salamat, O God, sa iyong gagawin po sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang pamagat po ng ating pong mensahe sa umaga ito, greatest love, dakilang pagmamahal. Dakilang pagmamahal, greatest love. Si Abraham ay sinubok siya ng Panginoon kung gaano niya kamahal ang Panginoon, kung gaano niya kamahal ang Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Hindi niya alam na siya ay sinusubok at tinetest siya ng ating Panginoon. Si Isaac ay nag-iisang anak ni Abraham. Maraming taon ang kanyang hinintay para magkaroon siya ng anak. At nung siya nagkaroon ng anak, ito ay hinihingi ng Diyos sa kanya na ialay sa kanya. Dahil mahal ni Abraham ang Diyos, alam niya na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos yung nagkaloob sa kanya ng anak. Kaya sinunod niya, inialay niya si Isaac para sa Panginoon. At ang ito ay kanyang yung sasaksakin, di po ba? Inawat siya ng anghel dahil nakita ng Diyos na kaya niyang ialay yung kanyang bugtong na anak. At mahal niya ang Panginoon, walang duda. So, greatest love. Kaysa isang mong anak, iaalay mo para sa kanya, para sa Panginoon. So, ganun po kadakila ang pagmamahal ni Abraham. Pero mas dakila po ang pagmamahal ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sabi po dito sa 1 John 4:10, ulitin ko po.
Ito ang pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa kanyang, para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin naunawaan na ang Diyos pala ang nagmamahal sa atin. Ipinakita niya ito, kanyang pagmamahal, dahil nung sinugo niya si Jesus Christ para po sa atin, para mapatawad ang ating mga kasalanan. Una, makikita po natin dito sa mga talatang ito, ano yung ating mga tinuturo po dito. Number 1, sacrifice. Pag-sacrifice. Yung tao po na umiibig o nagmamahal ay willing siya mag-sacrifice, magsakripisyo. Magawa lang niya yung bagay na yun para yung ipakita yung kanyang pagmamahal. Magsasacrifice siya. At ginawa nga po ito ng Panginoon sa atin po. Sinacrifice niya ang kanyang anak, si Jesus, para sa lahat po, para lahat po tayo magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mapatawad tayo. Sacrifice. So, minsan, yun ang inaano sa atin ng Panginoon na mag-sacrifice rin po tayo. Kung mahal mo ang isang tao o ang Panginoon, you have to sacrifice. Kahit malayo, walang malayo pagka mahal mo o nagmamahal ka. Pupunta ka at pupunta ka. Sacrifice. Kasi kung ating nga pong makikita, mas malaki yung sacrifice ng Panginoon, ng Diyos. Binigay niya, padala niya dito si Jesus para sa lahat. Nag-iisa yung kanyang anak, pero yun ang katumbas o halaga ng lahat ng tao dito sa sanlibutan para mapatawad at magkaroon po ng kaligtasan. Sacrifice. Pangalawa po, expression. Kung tayo po ay nagmamahal, kailangan i-express natin yung ating pagmamahal po. Express natin. Dito, nakita natin na express ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin by giving Jesus sa atin po. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. God gave, binigay niya si Jesus para sa atin. Ito yung how God expressed His love para sa atin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Mahal niya tayo. At ito nga ay pinakita niya padala niya si Jesus, o sinugo niya si Jesus bilang ating pong maging tagapagligtas ng ating buhay. Expression by giving. Sabi, we cannot give without love. We cannot love without giving. Diba? So, sinusukat yung ating pong pagmamahal through giving. So, makikita mo na mahal ka na isang tao kung sa mga binibigay niya.
or ng Panginoon. Si Jesus ay wala pong priceless ang ating Panginoon. Napakahalaga ng buhay niya dahil ang katumbas ng buhay niya ay